Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Sa gitna na mainit na debate tungkol sa isinusulong na online na pagdalo sa sesyon ng Senado, git ng ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment trial, dapat physically present ang senator na maging judge sa paglilitis. Ang kanilang paliwanag kung bakit sa unang balita ni Tina Panganiban Perez. Lahat ng 11 House Impeachment Prosecutor naroon sa People's Center ng Kamara, ayon kay House Impeachment Prosecutor, Representative Joel Chua. Nagsagawa sila ng isang mock trial o simulation kung paano ilalatag ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng mga senator judge. Parang ina-approximate namin ano ba talaga paano ba magkatalakay, ano ba ang trial, different from a regular courtroom, but more appropriate to an impeachment process. Parang mas ganun yung tinatalakay, pinag-aaralan namin. Pero pinag-aaralan din namin ng mga rules and evidence, pinag-aaralan namin ng yung how do you talk to the court. May ilang private prosecutor na tumulong sa kanila. May mga inimbita kami na pwedeng mag-assist sa amin, but mainly nandiyan dyan si Kong Shell at mga kasama niya para mag-guide kami. At sa gitna ng mga hakbang ng majority senators na baguhin ang kanilang rules para payagan ang teleconferencing para makaparticipate pa rin ang mga senador kahit wala sa plenaryo, nanindigan ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na sa Senate impeachment trial dapat physically present ang mga senator judge. Sa iba namang mga rules kasi din ay inaalaw na din ang ganitong forms. No? Pero ibig sabihin ng assumption ay hindi ito yung sobrang sensitibo kaso na kailangan nakikita mo yung testigo, kailangan na evaluate mo, may pagkakataon din ang judges na magtanong para sa kanilang sariling pag-unawa. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo bubuo ng mas complete picture sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion. Isa sa mga dapat na ginagawa ng senator judge ay obserbahan ang mga testigo sa kanilang mga demeanor kung paano sila sasagot. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Posibleng dumulog sa Korte Suprema ang Senate minority kung ipipilit ng mayorya ang mosyon na payagan lumahok remotely o online ang mga senador sa sesyon. Pero ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, gagawin muna nila ang lahat ng posibleng parliamentary strategies bago ireklamo ang mayorya para sa anyay grave abuse of discretion. Sinabi rin ni Senador Kiko Pangilinan paglabag sa maraming probisyon sa Senate rules, pati sa iba pang mga nakagawian sa Senado kung papayagan ang mosyon. Nanindigan naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa isinusulong ng majority na magbutuhan na lang kung itutuloy ang pagtalakay sa mosyong payagan ang paglahok sa session online. Anya, hindi pa naman daw ito tungkol sa substance ng mosyon ni Senador Rodante Marcoleta, kundi kung pwede na itong talakayin sa plenaryo. Hindi pa tapos ang usapin sa Senado kaugnay sa mosyon na amyendahan ng Senate rules para payagan ang mga senador na dumalo virtually sa sesyon. Sabi ng ilang miyembro ng Senate minority, pinapayagan lang ito kapag may national emergency o kaya force majeure. Nakasulat din ito sa Section 41B ng Rule 14 ng Senate Rules. Ano nga ba ang force majeure? Base po sa diksyonaryo, ang force majeure ay pangyayari na hindi inaasahan o makokontrol. Kabilang po dyan ang gyera, kalamidad tulad ng lindol,
terorismo o terrorist attacks, krisis sa kalusugan tulad ng pandemic, pati na rin ang civil unrest o pag-aalsa tulad ng mga riot. Lumutang ang issue tungkol sa online na pagdalo sa sesyon sa gitna ng mga balitang may ilang senador na arestuhin dahil sa iba't ibang kaso. Sakaling ngang may makulong at maamyendahan ng Senate rules, sabi ng eksperto, ang korte pa rin ang masusunod kung pwedeng lumahok ang mga senador sa sesyon habang nasa loob ng kulungan. Generally, pag detained persons, hindi naman talaga pinapayagan ng korte, no, to interact freely with the outside world. Security risk siya. So dahil dito, yung korte na in charge doon sa kaso niya, yung magkakaroon ng authority kung papayagan nga siya mag-participate sa mga proceedings. May isa pang katawan na na-detect ang search and rescue team sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Live mula sa Angeles, Pampanga, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, naiahon na ba? Maris, magdamagan nga ang search and rescue operation sa Gumuhong Gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Patuloy pa rin yung maingat nilang pagtanggal sa isang katawan na natagpuan o na-detect ng K9 unit sa ilalim ng guho kagabi. Iniikot ng K9 unit ang Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga, pasado alas 6 kagabi. Maya-maya, tumigil ito sa isang bahagi ng guho at tumahol. Hudyat na posibleng may katawan na natabunan ng malalaking tipak ng debris. Sinimula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang maingat na pagkuha sa katawan. Nakadetect po yung K9 dog, no, na isang human body. Nag-start na po yung extrication nitong human body. Hindi siya ganon kadali kasi napapailalim pa siya ng malalaking debris. Meron pa tayong mga ginamit na shoring na ginawa para maging stable yung paglalabasan sa kanya. Kapag nailabas po sila ng ating mga bumbero doon sa collapse sites, ay ita-turn over po namin sila sa ating mga taga-DOH para alamin po ang pagkakakilanlan bago po ito tuluyang dalhin sa nearest na punerarya. Ibinalik sa search and rescue ang operasyon sa Gumuhong Gusali. Iniutos yan ni Interior Secretary John Vic Remulla nang bumisita siya sa Ground Zero kahapon. Posibleng may mailigtas pa raw sa 16 na pinaniniwala ang naipit sa guho. It is still a search and rescue operation. Di pa po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob. There have been instances kasi na 2 weeks after nahanap pa rin, katulad sa nangyari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue. Tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng mga otoridad sa Gumuhong Gusali. Habang patuloy tayong nagtatanggal ng mga debris ay kasabay po ang pag-recover natin ng mga katawan ng biktima. We are not losing hope na yun nga po sana ay magkaroon talaga ng miracle na mayroon pa tayong ma-retrieve na mayroon tayong matagpuan na buhay na biktima. Ayon sa Angeles City LGU, hindi pa humaharap sa kanila ang mga kinatawan ng may-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelwork Corporation. Tiniyak ni Remulla na hindi nito matatakasan ang pananagutan. We will issue a subpoena and we will put a hold order sa airport para mag-report sila. Posible raw silang maharap sa patong-patong na reklamong kriminal, sibil at paglabag sa labor code. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yon. Sa huling tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 4 ang nasawi sa pagguho. 26 naman ang na-rescue. Maris, hanggang sa mga oras na ito, inaalam pa natin kung nakuha na ba yung natagpuang katawan sa guho kagabi at tinitiyak kung may buhay pa ito. Tuloy-tuloy din daw yung pag-iikot ng K9 units sa Gumuhong Gusali para ma-detect kung meron pang signs of life. Yan ang unang balita mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Bea Pinlac.